Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So, meron lang akong isisingit muna, no. Ito may nangyayaring sunog sa LA ba? Tama ba ako? May nangyayaring sunog. So, ito si Sir Kiron Kevin Andrew, may pinasa sa aking video na parang may kinalaman do sa sunog dahil minak daw yung Diyos. So panoorin nga natin to at hinihingi niya yung opinion ko regarding this. Pag may mga nire-reactan ako ng video, mga kababayan ko, hindi ako yung may gusto nun, pinapareact lang sa akin. Katulad nung kay Pepsi Paloma, may mga nag-forward lang sa akin. Ako yung inaway ng inaway. Tinatanong kasi ako yung tungkol dun Tapos ako yung inaway ng inaway. Anyway, ano ba itong video na to, no? Paano na? Malawakang sunog sa Los Angeles. Bago pa man maganap ang sunog na ito, ay naganap muna ang isang Golden Globe Award noong January 6 sa Los Angeles din. At ito ang mga sinabi ng host doon. Cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. At pagkatapos ngang binanggit ang salitang God is zero mentioned, ay nagtawanan pa ang mga tao doon. Tapos sabay sabi nitong, No surprise in this godless town. at pagkatapos nga lang ng ilang mga araw, ay naganap na ang malawakang sunog sa bayan ng Los Angeles na kung saan ay patuloy itong lumalaki at lumalawak ang apoy kahit na pilit pa nila itong inaapula, kung saan ay aabot na sa 200,000 na pamilya na ang naapektuhan. Ano sa tingin ninyo? Nagkataon lang ba ito? O parusa na ito ng Diyos sa kanila dahil ininsulto nila ang Diyos na sinabing wala daw ambag ang Diyos at godless daw ang kanilang lugar? God, creator of the universe, 0 mentions. And Tandaan mo ito, huwag hahamunin ang Diyos dahil baka magsisi I think nakuha lang parang na out of context lang yung joke. Hindi naman for me hindi naman kasi ito minsan yung I'm so sorry no. Alam mo yon, nabanggit lang yung God tapos nasabi lang godless. Pero sana i-comprehend natin yung sinabi nung joke. Parang sarcasm yon na hindi man lang na-mention. Pero I don't think na binastos ang Diyos doon. For me hindi naman. Parang sarcasm lang yon na parang hindi naman. Tsaka ito yung tanong ko. Lahat ba ng mga nandoon ay taga-LA ba lahat yon? Taga-LA ba lahat ng celebrity na nandoon dun sa video? Baka nga sa iba nakatira yun Lahat ba sila, nadamay ba sila sa sunog? 'Di ba? I don't think na na intention na ganon. At kung let's say sabihin na natin intention nga, bakit ang dami namang idadamay ng Diyos na hindi naman kasama doon sa tawanan na 'yon? 'Di ba? I think na parang lang 'yon. Naghanap na lang siguro ng dahilan, no. Dahil unang-una Pinoy yung Pinoy yung gumawa ng video Alam mo naman ang mga Pinoy no, makahanap lang ng feeling ko hindi naman, 'di ba? Hindi kayo bahala kayo pero sa akin wala hindi naman siya ganun kalala. Next, yung ito. Shoutout do sa last video. Hello Ma'am Always Slay. Yen 124 o si Balentong Ghost TV, sabi niya ganon. Hindi ka na magkaka-silver button. Wahahaha, habang gold button ang hawak nila Boss Rino na TV pa sila sa GMA7. Ikaw kaya matampok ka rin sa ganyan, sinisiraan mo palabas ni Ano sinisiraan kong palabas ni Jessica So? Sila Jessica So nga mismo nagde-debunk.
Pinopromote ko nga yung debunk. Ano ba? Minsan, hindi mo alam kung bobo yung nag-criticize sa akin o hindi eh. Diba? Ano siniraan ko si Jessica Soho? Kawawa ka na lang ganyan. Ganyan lang nagagawa ng peke ka na rin kasi. Hindi naiintindihan ni Balentong TV. Bahala ka kung anong gusto mo isipin Balentong TV. Ma'am Imelda Basquines, hello po. Sir Wilbert Mirales, hello. Music Artistry, hello. From Germany. Hello, sir. Happy Gray Snake, hello. Shout out sa Rated K. Mag-debunk din kayo sa programa nyo. Sabi ni Atwas Mio, ang mga aswang nasa opisina. Hello, Mingming. Kamusta na, Mingming? Baka dahil sa sobrang kalasingan, nagmaoy lang si kuya dahil hindi talaga siya aswang tapos baka gawa-gawa rin niya yan para makita siya sa KMJS. At dahil hindi naman totoo. Kaya mas minarapat niyang wag ipakita yung mukha niya tapos kaduda-duda pa kwento ni kuya. Parang mema lang rin si kuya, dagdag kwento rin ng KMJS. Sabi ganun. Hello, Ma'am Clary Genus. Hello po. Baka naman sa rabid dog yan. Oo. Dalawa lang naman yung pinatay. Yung tuta lang naman, pati yung isang manok eh. I don't think na parang aswang din. Hello, Sir Momong. Ganyan talaga sa mga rural areas. Karamihan may ganyang napapatay. Mapatao o hayop, aswang na agad ang dahilan. Hello, Sir Rapi Medina. Ma'am Nanay Riza, hello. Ma'am Emmy, hello. Sir Martsan. Sino pa ba yun nandine? Sir GC719, hello. Sir Edward De La Vega, hello po. Braille Joseph. Joban Gamyao, hello. Ramrad Dangka, hello po. Patrick Puti, hello. Kamusta na po kayo? So, dito na naman tayo sa ating next topic na pag-uusapan. Ito naman ay bata kinuha umano ng isang puno. 'Di ba? Ito inuulit ko. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa elemento, 'di ba? Pero tingnan natin yung logical side kung ano. I'm so sure, hindi ko pa napapanood to, pero I'm so sure meron na agad nakaabang ito na na debunk kay Jessica Soho. Hindi ako nagde-debunk nito, 'di ba? Sila Jessica Soho din ang gumagawa ng paraan para i-booking. Kahit nga si Sir Ed nga tinatry din nila i-debunk 'di ba? Anyway, panoorin na natin 'to. 2 taong gulang na bata sa isang iglap, bigla na lang nawala sa taniman ng nyog sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Kaya hinala ng mga magulang, baka ito isang kababalaghan. Nawala lang di ba men? Pero to be fair, alam mo, nung sa amin, may ganyan din sa amin eh. Yung bahay namin dati, yung bahay namin sa Mindoro nun, naikwento ko na to somewhere, nung mga una-una, naikwento ko na to eh. Yung bahay namin sa Mindoro nun, dating bakery yon, di ba? Yung may ari nun, may mention ko nila, hindi nyo naman kilala eh. Si Mang Gabino, yung dati may ari nun, bakery yun eh, malaking bakery yun dati. Now, yung anak ni Mang Gabino nawawala yung anak ni Mang Gabino. Kasi nakakalaro yun ng kuya ko dati. Hindi ko naman naging close yung batang yun. Pero yung kuya ko dati, nakakalaro nila yung anak ni Mang Gabino nun. Tapos parang na-depress si Mang Gabino. Hindi alam kung saan napunta yung anak niya. Nagkaroon din na rumor na kinuha ng Encanto daw. 'Di ba? Hanggang yung bakery nila, yung mismong ibinenta sa tatay ko. Doon kami nagpatayo ng bahay. Doon kami nagkaroon ng tindahan, ng business.
Tapos do sa taas na part, residential. Yun yung mga time na paggabi may nararamdaman ako naglalakad dun sa bahay namin. Pero hindi ko pinapansin dahil feeling ko kasi kahoy kasi yung flooring ng bahay namin eh. Malay mo parang lang siya yung dahil luma na yung flooring, 'di ba? May creaking sound, 'di ba? Dumating yung time kasi na nasunog yung bahay namin. Yung hagdanan kasi namin, may paakyat yun na ganon, tapos may parang platform, then may paakyat pa uli. Di ba may mga hagdanan na ganon? I-explain ko sa inyo ha. Sa Microsoft Paint, bubukas ako ng Microsoft Paint. So ito yung, drawing ako. Kailangang magandahan kayo sa drawing ko. Ang hagdanan namin ganire, Di ba hagdanan yan, May parang platform yan, then hagdanan uli. Di ba? Parang meron itong base dito. Nalaman ko, nung nasunog kasi ang bahay namin, sementado kasi ito hagdanan na to eh. Nung nasunog yung bahay namin, kahoy kasi yung majority nun, ito lang yung natira. Yan lang yung natira, yung hagdan na yan, platform, then napag-alaman namin na ito palang hagdan na ito pala yung dating pugon ng bakery. 'Di ba? Pugon ng dating bakery. Dahil nasunog yung bahay namin, kailangan tibagin ito para patayuan uli ng bagong structure. Yung tinibag to, may nakitang kalansay dyan. Ang masakit pa nun, yung kalansay na nakita dyan, yung mga karpintero ay hinalo uli sa semento. Galit na galit ang tatay ko nun eh. Dapat nung nakita nyo yun, tinabi nyo yun para nabigyan natin ng libingan na maayos. Hinalo uli nila sa semento. Pagkahalo nila sa semento, now, isa ngayon dun sa mga poste nung bahay, hindi na malaman, dun kasi binuhos yung semento eh, na pinaglagyan ng kalansay eh. Isa ngayon dun sa poste ng bahay, nandun yung kalansay. Nandun yung buto kung sino man yun. So, hindi ko naman sinasabing yun yung anak ni Mang Gabino nun. Pero sino pa ba yun, di ba? Kasi yung ganyan din na suspect may nawawala din doon sa amin dati eh. Diba? Anyway, pagpatuloy na natin to. May mga kwento-kwento sa mga probinsya na diumano may mga punong nangunguha. Pero ang dating laman lang ng mga kwentong bayan, yun din kwentong-kwento, kinuha din daw yung anak niya eh. 'Di ba? Ang kwento pa sa amin nun, parang bigla na lang nawala yung batang yan. Na hindi naman in-explain kung paano siya nawala. Yung parang naglalaro daw, tapos biglang Kaya nga nung namin yun eh, nag-shut up na rin kami eh. Baka doon lang namin naisip na baka may foul play tapos doon nilagay yung bata sa pugon. Parang may ang suspect na rin nun yung mga panadero niya rin ang may gawa eh. Ewan ko bakit hindi pinurso ni Mang Gabino yung dati. Iniwala ang nangyari sa bahaging ito ng kabundukan ng Barangay Maria Cristina sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang puno ng mangga kasing ito, di umano, kinuha ang 2 taong gulang na bata. Annalyn, kain muna kayo. May dala kang pagkain. Magtatanghali nitong July 10, pag-uwi ni Arcelita sa kanilang bahay, napansin niyang wala rito ang kanyang bunso, ang 2 taong gulang na si Billy. 2 na lang anak ko. Hinahanap ko sila. Ang isa wala na. Bumalik yung panganay ko po at yung... At dahil doon kinuha na ng engkanto or maligno, ano ba? Sunod, tinanong ko kung saan ang bunso, iiwan daw kay lolo. Agad pinuntahan ni Lito sa koprahan ang kanyang ama, ang lolo ng bata na si Lolo Ermelino. Ang mga bata nga dag ko, nang giragan, paingon dito sa langit.
Yung mga nakakatandang bata, tumakbo papunta doon sa kuweba. Ngob, akong ibado nga, ayaw diha mo. Tapos sinita ko na wag kayo dyan kasi may kakaiba dyan, dito lang kayo. Lain diha, anang diri mo. Ang bata nagsunod man. Di Yung bata dahil sumunod, kaya tinuro ko siya, sabi ko, ikaw, pinagsabihan na kita na hindi ka sasama rito. ko, ako din gitudlo. Ikaw, gipinahan ka na nako, nga dili ka mag-apas. Diri, lugit din ko, nagkausama nang. Nanungkit na ako noon, nung tumayo ako, bigla na lang siyang nawala sa tabi ko. Pagtindog nako, nakalit mo lang na diha nga sakong dool nga nawala. Ano, so dahil doon kinidnap na, hindi ba pwede naglakad lang yung bata? Busy ka tatay eh. Ang natatandaan naman daw ng panganay na kapatid ni Billy na si Gabriel, may hinahabol silang malaking paru-paro. Ano kulay? Oy. Wala. Tumakbo ka. Pagbalik ni mo, Wala na si Billy. Buong magdamag silang naghanap kay Billy sa masukal na bundok. Pero ni anino nito, hindi nila nakita. Kailangan talaga may ganun. Ano? Nakatanggap sila ng impormasyon na ang kapitbahay nilang si Rosel, nakita raw si Billy. Tumakbo po siya. Punta po doon sa puno ng mangga, umiiyak siya. Tapos ilang minuto po, nadinig ko na tumama yung bata. Ano daw? Ano na po, hindi ko na po siya nakita. Dahil dito, kumonsulta na sila sa mga albularyo. Ayun. Karon subay na ko sa dalan. Kita man ako ng mangga. Nakita ko yung mangga, malaking puno. Nakaramdam ako ng iyak ng bata, di ba? Nag-i-interpret na yung yung albularyo. Oo, iyak sa bata. Nakaramdam ako ng iyak-iyak ng bata. Dito naman, itong mga men, pag pumasok na itong mga to, syempre, ang mga albularyo kasi, ito yung kinoconsider na isa sa mga powerful sa sa mga rural areas eh. Kasi syempre, 'di ba? For them, may kakaibang ability ang mga albularyo. 'Di ba? So kung anong sasabihin ng albularyo ngayon, ito na yung magiging gospel truth ng mga tao doon. Ang kumuha raw kay Billy, Encanto. Pero lang wala dire kanal-kanal. Parera na to. Nakita ni tatay, kapareho natin pero hindi natin makita. Pero nakita ni tatay. Pero dili na to makita. Akan tong namuyo atong At mangga. ang nakatira sa mangga, isang pamilya sila. Usak na sila kapamilya. patingin ko may ibang nangyari sa kanya. Baka na ano siya ng tao. Para sa akin, totoo. Totoo may nang... Di ba, men? I mean, saan humugot ito si ate para sabihin na totoo yung ganon? nangyari. Kasi sa ano ko doon, nung maliit pa ako. O, di ba? Ang nangyari ganito. O, totoo may nangyari kasi nung maliit ako, may ganyan din eh. Na kahit wala namang connection, di ba? Ito minsan yung ito yung mahirap kasi minsan eh. Sa pagde-debunk din ng mga fake video, 'di ba? Yang karanasan niyo na yan yung kinakapitalize ng mga namimeke. 'Di ba? Para maniwala kayo. It doesn't mean na naranasan nyo dati noon ay yun na rin yung nangyari diyan. Base sa kwento. Di ba, men? Kahit ako, kaya ko mag-imbento dito eh. Alam mo ba, yung pusa ko, kinuha ng Encanto. Na ngayon. Tapos, isa sa inyo, may nangyari din ganun. Ay, oo, totoo yan. Kasi nung bata ako, may nanghuhuli din. Na kung tutuusin, pwede ko namang inimbento ko lang yung sinabi ko eh. It doesn't mean na porket nangyari din sa iyo nung bata ka, ayun na talaga yung nangyari din sa akin. Di ba? Pwede kasing anong nangyari, inimbento ko lang yung kwento ngayon, nagkataon lang na nag-match sa'yo. Di ba, min? Ano ba? Hindi naman nangangahulugan na ganun din yung nangyari. Yan din ako. ang kwento
punto na nangunguha ang mga puno dito sa barangay ng Maria Cristina. Pinatutuhanan ng tubong Maria Cristina na si Harry na narito na ngayon sa Maynila. Siya raw kasi mismo kinuha ng engkanto. Sabi ng papa ko, bumili ka ng tuba ng niyog. Pag ko sa daanan, may dalawang tao. Pag nilala ko sa yung Tibali Bundok, bakit yung salaan ko sa iyo? Tapos, Ano sabi? pag nilala ko sa yung Dinala siya Tibali sa bundok. bakit yung salaan Bakit anong kasalanan ko sa'yo? ko sa iyo? Tapos, inimita yung yung Tapos lumitaw yung ibon na yan. ibon na yan. Sabi ko sa sa isip ko, yun pala yung tinira ko na yung ibon. Sabi yan, naalala mo na may kasalanan ka sa akin kasi yung ibon alaga namin. Bagay, account niya naman yun eh. Bakit ba? Di ba? Makalipas lang ang 5 oras, nagising na lang daw siyang nakasabit sa puno ng balete. Iyak na iyak ako. Yung isang barangay sa amin, ninanap na ako. Sinauli ako mga madaling araw na alauna. May yun, may ibang account ng ibang tao yun. Yun nangyari na yun. Or kinwento niya lang yun. Kasi pag kinwento niya lang yun, di ba? Matuto na tayo sa mga ganyang bagay. Kasi ito nagiging problem eh. Every time na lang na may napag-uusapang ganyan, ang basihan lagi kwento. Hindi ko sinasabing wala ng totoong kwento ha. Pero kadalasan laging kwento, walang solid na batayan man lang, palaging kwento na lang lagi. Ganyan din na nangyari sa akin noon kasi ganyan kwento. Galit kayo sa akin. Dumating din ang isa sa mga albularyo na kinonsulta ng pamilya at anya ibabalik ng puno si Billy. Butan ako na Bernes. O basta iuli ng bata. Tansya ko Biyernes, basta isauli nila yung bata. Unsang orasa? Alas 12 gyud. Itong Biyernes, pinuntahan na ni Tatay Juanito ang puno. At matapos makipag-usap at mag-alay, wala pa ring biling lumalabas. So, paano yun ngayon? Wala ko nakikita dili sa mangga sa mga Emilia nga mga Hindi ko nakikita rito sa mangga ang mga kakaibang nilalang. Then ato po kusbilite. Pagkatapos pumunta ako sa Balete, tahimik naman. Murag dili sila mutubag. Parang ayaw niya sumagot, wala rito ang bata. Paano yun? Yung sinabi ng isang manggagamot, dyan din daw. Minsan nagkukontra. Ito yung, ito, hindi ko sinasabing hindi totoo yung ganyan. Pero parang gano'n na rin, hindi. Joke lang. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga sinasabi ng mga kababayan nating albularyo. Kaya lang, minsan, hindi ba kayo napapaisip? Pag may sinabi yung isa, hindi nagtutugma sa sinabi ng isang albularyo. Parang parehas silang may kanya-kanyang version. Sinabi nung isa, meron nandyan daw sa mangga, di ba? Then sasabihin naman ng isang albularyo, hindi dyan, may Di ba dun pa lang parang magdududa ka na kung totoo ba sinasabi nito mga to o nag-iimbento na lang? I'm so sure may nagsisinungaling dun sa dalawang manggagamot na yon. Di ba? Kasi isa sa kanila ang nagsasabi na hindi totoo eh. Dumating na rin ang investigador ng Dapitan PNP. Ipinakwento ng investigador kay Lolo Ermelino kung saan niya huling nakita ang kanyang apo. Na. Dili ang bata na. Ako. Na. Bayabi ang nakaw. Tindog gadya. Tapos ikaw galugis ka. No, sorry, I wasn't paying attention. Dili ang bata na. Ako. Na. Dito ako nandiyan bata. Sabi ko, dyan ka lang, huwag kang umalis. Tapos ikaw galugis ka. Ikaw nagkokopra ka. Ano man tong bata? Nasaan yung bata na yun? Sinuyod ng pulis ang paligid. Hindi sunod ani. Ito, mga
mga pulis, medyo scientific na yung ano nito pag-resolve ba Wala. Kinabukasan, nagsanib puwersa na ang mga pulis, ang City Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Social Welfare Office at mga opisyal ng barangay ng Maria Cristina sa paghahanap kay Billy. Ang malupit niyan, pag nakita nila yung bata, ito hindi ko pa napapanood to Paano pag ang senaryo nakita nila yung bata? Pinakawala na ng engkanto? Ganun na naman ang sasabihin nyo? Diba? Kung makikita nila yung bata na yan, hindi naman talaga kinuha ng engkanto yun. Dahil kung kinuha ng engkanto yun, hindi nila makikita kahit anong hanap nila. Pero nakita ba yung bata dito? Sinili pati ang mga bangin. Pero matapos ang 2 oras na paghahanap, walang nakitang bakas ng bata. Balik tayo dun sa area na nasabi na wala yung bata. Yun talaga yung area na ano natin. Bumalik ulit ang investigador kung saan huling nakita si Billy. At dito, meron silang napansin. Ako, yan na. Ang 2 taong gulang na batang si Billy nawawala mula pa nitong July 10. Ang umuugong na kwento Pabitin si Jessica Soho, no? sa kanilang barangay, kinuha ito ng puno na pinamamahayan daw ng mga engkanto. Ang kapitbahay ng mag-anak ni Billy na si Rosel, nakita raw ang huling nakasama nito. Parang Kuya Lito po, Nako! ng tatay ng bata. Tapos dalang-dala na po niya. Nakita ko po ng bata, hindi ko na siya kayang mahawakan. Hindi po ako. Sabi nga nila, ang engkanto daw marunong gumaya. Gaya ng mukha mo. Samantala, sa Pipilit pa rin talaga engkanto. paglilibot ng mga pulis sa lugar kung saan huling nakita si Billy, meron silang napansin. May tila nasunog na parte sa lupa. Wednesday nangyari, nawawala yung bata. Thursday na maabot yung report. Bakit daw po sila nagsunog? Maraming lamok daw. Ang sabi ko, dito kasi area of concentration ko. Sabi niya, dito nawala yung bata. Sabi nila yung lolo yung kasama ng bata. So, under investigation pa rin namin yung lolo. Sa ngayon, sir, hindi pa namin malaman kung ano talaga yung nangyari sa bata. Pero patuloy pa rin kaming na-imbestiga saan namin posible makita Kala ko naman nakita na yung bata. bata. Wala ko hanaw na sir nga kanang Wala akong alam, sir, sa pagkawala ng pagkawala bata. sa bata. Walang aksidente kang nakita, wala nangyaring Wala mangyod, wala man. Ayon naman sa inisyal na investigasyon ng PNP Dapitan, Hindi rin kami makasiguro na ganyan ang kanilang mga pamahiin na kinuha daw yung mga engkanto. Pero as of kami sa yung trabaho namin, patuloy rin kami mag-imbestiga kung ano talaga yung nangyari. kaya hanggang ngayon, ang kaso ng hindi nakita, pagkawala ni no? Billy, punong-puno ng misteryo. Sana umuwi na siya kasi naghintay naman kami mga magulang niya. Namimiss na namin siya. Pinigilan ko namang umiyak kahit malungkot. Kasi pag umiyak ka, parang Nakita yung tatay men. Nasa sa kanila na kung maniniwala na nag-anyo yung engkanto. Ay, minsan, alam mo, ito minsan yung yung suspect nasa under your nose na Pero dahil lunod na lunod sila sa paniniwala na kinuha nga na engkanto, mas makukontento na sila sa ganon. Without even knowing na nasa tabi lang nila yung may gawa. Dahil naniniwala sila doon sa engkanto na yun, ay hindi nila pagdududahan yung mga totoong suspect talaga. nawalan ka ng pag-asa na wala na yung bata. Bile, nandito lang si mama mo. Nag-antay na umuwi ka na sa atin. Yung papa mo nag-antay na din. Marami kami nag-antay dito. Kasi matagal na kami naghanap sa iyo. Hindi ka naman namin nakikita. Umuwi ka na sa amin. Mahal na mahal ka namin. Sayang hindi pala nakita yung bata. No?
So, paano yun? So, katulad niyan, makukontento na lang tayo na na kinuha ng Encanto. Case closed na. Wala. Paniniwala nila yun eh. Kung satisfied naman yung mga magulang na gano'n na kinuha ng Encanto, di bahala sila. Di ba? Pero may saksi na nakita ng tatay kasama ng tatay eh. Di ba? Siyempre, hindi ako yun. Kasi ang Encanto nagpapanggap na wala, patay na. Dead end na tayo nun. Dinalihan na ng ganun eh. Siyempre, paniwalang-paniwala yung mga tao sa ganun. Hindi na natin talaga, Encanto nga siguro talaga. Di ba? Ang dali, ang dali gumawa ng krimen sa lugar na yan. Hindi, sinasabi ko, hindi ko pinagtatawanan, Kaya lang, yung pagiging ganyan, hindi nyo ba nare-realize na pwedeng gamitin ng mga masasamang loob yan sa inyo? Na halimbawa minsan nakita na, nasaksihan na, may witness na eh. Ikaw yung kasama eh. Maitanggi lang na, hindi ako yun. Ang Encanto kasi nagpapanggap na ganito din. Di ba? Di tapos na yung kaso. Wala. Pinili nilang maging ganyan, di okay lang. Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa pangyayari na to? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po, bye-bye.